So hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglembak-lembak na tao with evidence. So eto na mga kabibig ha. Trending na trending ngayon itong pinag-uusapan, bali-balita sa social media na di umano'y may iskandalo si Sandro Marcos sa Thailand. Totoo kaya to kabibig? Thailand talaga? May luxury villa daw di umano si Sandro Marcos doon at doon daw ginaganap ang mga pasikretong party. Anong klaseng party ka, bebe? E di mag-party-party yung mag-happy-happy sila. Naku, may mga singhot-singhot daw na nangyayari doon. Naku po, grabe naman yan, kabibig. Totoo kaya ito? Pero wala pa namang sagot si Sandro Marcos sa trending news ngayon na kung saan ito ay binalita din ni Maharlika. Nabasa ni Maharlika ang isang tawag ito, isang website na kung saan doon isinasalaysay ang mga kaganapang ginagawa ni Sandro Marcos sa Thailand. Totoo kaya yan, kabibig? So eto muna, kabibig, naghanap talaga ako para i-share sa inyo. Pero this is yet na, hindi pa ito kumpirmado ha. Ito kasi yung kabibig. By Henry Jackson pala to, kabibig. Opo. Ito yung mga trending news kung saan si Sandro ay nagpunta ng Thailand at doon nagparty-party daw, kabibig. Yan ito daw yung villa na pinamamayari ni Yeye Vivas, Sandro Marcos Chief of Staff, Legal Honor of Azure Samoy Surat Thani Villa. Tapos dito daw si Sandro Marcos nagparty-party. Oo. Throw parties at the villa almost every weekend daw. Naku, tapos may mga ginagawa daw hindi maganda doon si Sandro. Anong klase? Well, kung gumagawa siya na alam naman niya is hindi yun maganda or malaki na si Sandro. Alam niya kung ano ang mali at ano ang tama. Pero kabibig, ang hindi maganda diyan what if kung pera ang taong bayan ang ginamit niya para to purchase the villa. Hindi naman, iba naman ang mamayari si Yeye Vivas. Pero yung ginamit ng pamparty doon, may sahod naman si Sandro. Pero kabibig, mahal talaga every now and then. Pupunta sa Thailand para mag-party-party. Alam mo naman ang Thailand kung ano ang meron doon. Ano pang meron sa Thailand? Sabi ng ibang netizen, mga singot-singhot, mga power-power, pang-energized. Huwag naman po kayong ganyan kay Sandro. Sabi nila, tingnan mo kasi Sandro, sometimes fresh, sometimes hindi. Sometimes parang nalagtang gulay. Tapos grabe yung black eye sa kanyang mata. Grabe kayo maka-observe kay Sandro, ha? O yun daw, kabibig, ang pinag-uusapan ngayon na di umano'y, ito daw, grabe daw ito si Sandro kung makapunta sa Thailand. Yan, Yan, mga kabibig. Ano ba naman, may mga pasaporte si Sandro dito. Tapos ito daw si Sandro with friends sa villa. Okay naman mag-inuman-inuman sila doon. Walang problema diha, di ba? Kayo talaga. Ano bang chismis diyan? Ito daw ang chismis. Ito daw. Exclusive evidence show that Sandro holds routine party, singot-singot parties in a secret mansion in Thailand. International records state that the president's sons regularly flies to Thailand to spend weekend there. Naku po, the record shows that the representative even traveled to the land for singot-singhot on business days. Insiders also revealed Sandro's secret base in Thailand, his singot-singot heaven and a luxury villa in Azure Samoy Surat Thani with ocean views, golf facilities, located only 20 minutes away from the airport. The property is registered under Yeye Vivas, Chief of Staff of Sandro, instead of Sandro himself. Kaya talaga, kung ano-ano mga chika-chika boom-boom nyo. Pero eto si Maharlika, kabibig, kanyang ibinahagi din ang issue na ito. Alam mo naman si Maharlika, kailangan talaga meron siyang makuha ding impormasyon tungkol dito. So, pakinggan natin si Madam Maharlika sa issue nito. Pakinggan natin kung tama ba ang ating pag-isip. Same lang tayo ng opinion ni Madam Maharlika. Okay, let's watch this video. From article timebusinessnews.com. Alright? Kung saan dito, mga kababayan, pag-usapan natin ang headline nila, exclusive.
President Bangag Marcos' son, Sandro Marcos, fuels the or pulburon scandal of the Marcos family by regular Coca parties in Thailand. So, lalo talagang, according to this post, mga kababayan, durugista at, kung sabi nga dun sa post natin kanina, kung si Maduro ay Maduro, itong mga bangag na ito ay madurugista. Alright, so here we go. Pakita ko lang sa inyo yung post. Napansin niyo ba, laging green yung suot natin. Lahat ng green ko, uubusin ko na kasi para money, money, money. Diba? Swerte ito para lagi tayong happy sa ating pag-ibig. Okay. May article. Oh, by the way, later nga kay Dean after dito. Nag-usap kami ni Dean kanina. So, dito sa article na ito, mga kababayan, dated, actually, in-expose ko na yung iba dito sa inyo. Dated December 16, 2025. Okay? Sinasabi dito, nung nakaraang buwan, di ba, nagsalita si Mangga doon sa INC rally na kung saan pinatotohanan niya na si Bangag Jr., si Sandro Marcos, si Liza Tanas at ang pamilya nila ay talagang mga nagpupulburon. Sila ay lulong at according to Mangga Marcos ay hinihikayat pati ang kanyang mga anakis para what? Para magpulburon. Nakikita niyo yung article, di ba? Nakikita niyo yung article. Ayan. So dyan sa article na yan, mga palangga, dated December 16, alright? Marcos versus Marcos, a Philippine First Family. Ayan, sinasabi nga dyan na nag-deliver ng speech itong si Amy Marcos doon sa INC rally last month. Alright? So doon inamin niya lahat na ganito katalamak ang pamilya niya. Sinabi niya doon na dapat umuwi na raw si Bangag, magtapusin niya na, magpahinga siya dahil talagang kitang-kita niyo naman kung gaano ka niwi itong si Marcos Jr. Siyempre, itong si Sandro o si Sandra, Diyos ko po, mga kababayan, ay pinasinungalingan niya at sinasabi niya na nung time na yon, kino-question na yung magpa-DNA daw si Amy Marcos. Di ba may mga lumalabas. Si Amy Marcos ay anak ni Mayor Lacson nung panahon ng nanay niya. So may mga lumalabas na si Amy Marcos ay anak ni Imelda doon sa nakaw na pag-ibig or whatever with Mayor Lacson back then. Ngayon, grabe talaga, no? Yung mga pamilyang ito, di ba? Issue ng kangkangan, bulian, budulan, lahat. Okay? Alright? So, very special tong taong ito. Dali lang. Diyan lang kayo. Very special ito. Wait a minute. Puntahan ni Sandro Marcos, for sure kasama din si Bangag. Sabi dito, internal records state that President's son regularly flies to Thailand to spend weekends there. For instance, Sandro took flight PR 730 and landed in Bangkok on April 25th. Okay, 2 days later, Sandro flew back to Manila. PR 731, flight number, Hindi naman importante yung flight number. Ang konteksto ng Surat Tani. Nabanggit ko na to. Dito kinasal. May kinasal dito na inatinan. I forgot the name. Na inatinan ni Bangag na in-expose ko rin sa inyo na nag-addictos din sila dito sa exactong place na ito. Sabi dito, with ocean views, golf facilities, located only 20 minutes away from the airport. The property is registered under Yeye Vivas, Chief of Staff of Sandro himself. Di ba narinig yun na yung pangalan niyan? Sinabi ko na yun sa inyo na yung si Yeye Vivas, Chief of Staff niya. And yan din ang kinuwento. Okay? Yan din ang kinuwento ng ating puting ahas doon sa kay who's that? Pahati. Okay? Yung Pahati Construction na hindi pinapanagot. Okay? Na hindi pinapanagot ng ICI, Kadyotahan, o ng Kongreso at ng Senado na hindi nila tinututukan yung si Pahati na yan. Yan ay
sanggang dikit ni Yaya Vivas na Chief of Staff ni Sandro Marcos na sangkot din sa mga illegal contracts or sa mga flood control. Etong Yaya Vivas na ito, na na-meet ko, nasabi ko nga, ang hininga nito, imbornal. As in literal na imbornal. Mamamatay ka kaya pag dumikit ka, para kang niratrat ng high-powered firearm. Pag dumikit ka sa kanya, pwede ka talagang mamatay. Just so happen, nung nandoon ako, nakadikit ko si Yeye Vivas, na imbornal talaga yung mukha. Pinigil ko yung paghinga, kaya buhay pa ako ngayon. So, yun. Okay? So, yun yung issue dito. Now, ang sabi dito sa article na ito, alright? Di ba, binanggit yung pangalan. Ito mayroong diagram. Okay? Kopol, Bangag, Zatanas. Okay? Sandro, yung itsura niya. Ito si Vivas. Ayan. Legal owner ng mansyon doon. Yaya Vivas, Sandro Marcos, Chief of Staff, legal owner of Azur Samay Surat Tani Villa. Yaya ito ni Sandro talaga. Literal na tagasunod. 'Di ba? Tagasunod ng tae ni Sandro siguro nung bata pa, inuulihan yung boli ni Sandro. Kaya nga dapat ito yung talagang kung totoo ang gobyerno ni Bangag. Which is hindi na nga Hindi na tayo aasa na kung totoo ang gobyerno ni Bangag. Alam natin na ang gobyerno ni Marcos Jr. ay puro pagnanakaw. So, ito yung nag-hope lang tayo na what if ang gobyerno natin ay matino? What if? So, dapat itong si Yeye Vivas, imbestigahan. Dahil baka hindi lang sa Thailand, may property. Dito, the last time nung okay pa kami, remember my former friend. Okay, alam nyo yan, di ba? My former friend, Bacudio. Tatlo kami noon na nagchika-chika. Ikinukwento niya yan sa akin. Nabibili sila ng bahay sa dito, bibili sila ng bahay sa, anong tawag dito? Actually, si Bacudio nagkwento sa akin na naghahanap sila ng bahay dito sa Amerika. Nalalo niyo yan, 2023 ko pang pasabog yan. 2023, kaya posibleng may mga bahayan dito. Kaya kung talagang iimbestigahan lang nila, yung pagnanakaw, lahat. Kung meron tayong matinong gobyerno, gurgur na lahat yan, kulong lahat yan mga yan. Dapat nga bitay kung merong bitay. Okay, now this article, actually, itong article na ito, ay pagpapatunay lamang na yung mga pinagbabanggit ko dito sa inyo, mga kababayan, ay hindi katang isip. Hindi lang ako ang may alam. Hindi lang ang puting ahas natin ang may alam. Sabi the rumors about Bongbong's Pulburo news aren't new. It first came out in 2021 from former President Rodrigo Duterte, followed in 2022 by former Nikki Cosseteng, who claimed Bongbong and his friends are always high on D. These accusations intensified again in 2024 during the Senate hearing. Diba? Through Bongbong Marcos and demonstrate negative Pulburon test. So yun nga kabibig, yun ang artikulo na nabasa ni Maharlika. But it's not yet sure kung totoo man ito or hindi. Sana masagot ito ni Sandro kasi it will really ruin his reputation, mga kabibig. Kawawa naman yung batang kongresista na talagang sabi ng mga loyalista na tatrabaho lang si Sandro tapos idadamay niyo sa mga kaginagahan niyo. So, kailangan talagang sagutin ni Sandro kung totoo man ito or hindi, mga kabibig. Pero, pwede na i-deadman ni Sandro, mga kabibig. Wala ang problema kung i-deadman ni Sandro ito kasi chika-chika lang ito. Pero may mga lumabas mga ebidensya, mga pictures. So, depende na ni Sandro. Pero alam nyo ba, yung hula tungkol kay Sandro na masasangkot daw sa isang kontrobersya. Si Sandro, sabi ni sino ba yun naghula? Ni Costura. Ang sabi ni Costura, hinulaan niya si Sandro na posibleng masangkot sa isang kontrobersiya na pwedeng makapagbagsak sa kanyang political career. So sabi ng iba, baka ito yung trending na issue na ito, na iskandalo sa Thailand na merong luxury villa na nagpati-party di umano si Sandro Marcos. Ano sa palagay yung kabibig? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe ang Pilipinas, sobrang gulo everyday. Parang iba't ibang tawag dito, news tungkol sa korupsyon, tungkol sa ngayon, impeachment na naman ni BP Sara kasi malapit na ang Pebrero. Tapos, program funds,
ito na naman ang budget sa 2026, binaboy daw, giniling-giling according to Senator Amy Marcos. So parang nakaka-toxic ang Pilipinas. Parang ang Pilipinas hindi humihinga, hindi nagpahinga. Sobrang daming problema at utang daw ang Pilipinas na naman. Nako, grabe ko. Yun lang po kabibig ang ating Mrs. Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.